Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Nakaligtas ang guild sa bangungot ng Infinity Clock dahil sa dating master. Ang ibang kasamahan ay may enchantment ni Freed habang hinahanap si Kinana. Umatake na si Natsu ng apoy at sumuntok si Elfman ngunit nasipa siya ni Imetasha patungo kay Coco na muntik ng mahulog. At dapat silang mag-ingat dahil pinupuntirya ni Imetasha ang kanilang vital points. Muling umatake si Elfman kay Imetasha ngunit hiniwa siya nito kaya dumating si Natsu at pinatalsik ang babae habang inililigtas ni Coco si Lucy. Subalit hindi daw nakakaramdam ang katawan ni Imetasha. Sa kabila nito ay umatake pa rin ang bida na sinalag ng sandata. Si Elfman ay tumalon at nag-full takeover subalit nahuli pa rin siya ng mga ugat ng dalaga kaya gumamit si Natsu ng mas malakas na apoy ngunit nahuli din siya ng mga ugat nito kaya si Coco naman ang umatake pero wala din siyang kwenta sa kalaban. Sa kabilang banda ay kinakalaban ni Erza si Cobra ngunit mahahalatang mas malakas ito sa kanya. Ngunit nagsuot pa rin siya ng Flame Empress armor pero hindi talaga siya makalapit kay Eric. Kaya ang sunod niyang isinuot ay ang Thunder Empress armor at inihanda ang malaking sibat na ipinang-atake kay Cobra. Samantala pinalabas na ni Angel si Shamsil na agad na inatake ni Gray ngunit tinapos siya nito pero isa lang palang yelo dahil nasa likod ang binata at tuluyang tinapos si Shamsil at nang mawasak ang mga golden coin ay nasaktan si Angel. Subalit tinawag pa nito ang isang angel na si Barakiel kaya pinrotektahan ni Gray ang sarili gamit ang yelo kaso napakalakas ng magic power nito mabuti na lang ay iniligtas siya ni Dan. Inatake din siya ni Barakiel ngunit dahil sa shield ay nakalapit siya at tinusok ito sa dibdib kaya nasaktan na naman si Angel. Subalit gumamit pa ito ng maraming golden coin at tinawag naman si Raguel na dahil sa high frequency attack ay nawasak ang armor ni Dan. Nalaman pa ni Gray na ginagamit pala ni Angel ang sariling lifespan upang mapasunod ang mga summon. At dahil din dito ay nagka-crack na ang summon pati ang kanyang katawan subalit ipinag-utos pa nito kay Raguel na atakihin si Gray dahil ayos lang daw kay Angel na maglaho. Sa kabila nito ay matapang na sumugod si Gray at nais tulungan ng dalagang naging utak-ipis dahil sa magic power dahil kailangan nitong mapigilan ang summon para mailigtas din si Dan subalit sama-sama silang nilamon ito, ngunit ginamit ni Gray ang ice magic upang protektahan ng dalaga. At nang makaligtas si Dan ay inihagis nito ang sibat kay Angel at dahil na rin sa kapangyarihan ni Gray ay napaalis nila ang halimaw na summon ng dalaga. Dahil dito ay nagtataka si Angel kung bakit siya iniligtas ni Gray. Giit ng binata na alam niyang nalunod lang ito sa sariling kapangyarihan. Samantala unti-unti nang sumasanib si Lucy sa Infinity Clock kaya kailangan na nilang matalo ang tatlong natitirang kalaban. Sa pag-atake ni Erza ay naririnig daw ni Eric na nagmamadali itong matalo siya bago pa higupin ng orasan si Lucy. Kaya nagbago na naman siya ng armor at kinalaban ng Poison Dragon Slayer. Kinausap naman ni Warren sila Romeo, Happy at Lily na tulungan si Natsu. Subalit dumating si Byro dahil nahulog si Gildart sa Infinity Castle. Nais pa rin daw patayin ni Byro si Lucy bago pa ito maging isa sa Infinity Clock. Ngunit sinabi ng Arsobispo na meron pang ibang paraan. Patuloy ang pag-atake ni Imetasha kay Natsu nang tamaan ito ng apoy ni Romeo at habang patuloy ang atake ng bata ay nadismaya daw siya kay Michelle kaya nakaramdam ng pagkalungkot ang babae. Ngunit sa utos ni Midnight ay pinatulan niya na rin si Romeo kaya inatake siya ni Natsu ng apoy at muntik nang mahiwa ang bida. Sa pinangako ni Midnight na makakasama ni Imetasha ng magpakailanman si Lucy kapag sinunod siya nito kaya muling umatake ng mga ugat kay Natsu sa kabinalibag. Kalaunan ay dumating naman si Samuel para patayin si Lucy. Subalit pinagtanggol ito ni Coco dahil may iba pang paraan. Dahil dito ay napilitan si Samuel pero inatake naman siya ni Happy saka sinugod pa ito ni Lily upang matauhan. Nakita nilang lumuluha si Lucy kaya na lamang naririnig sila nito. Mas lalong nagalit si Natsu ngunit patuloy siyang hinarap ni Imetasha. Samantala napatalsik na naman ni Eric si Erza. Ipinamalita naman ni Warren sa mga kasama ang sinabi ng Arsobispo na magkakaroon pa sila ng oras kung wawasakin ang mga kadena ng Infinity Castle. Dahil sa utos ng Arsobispo ay makikipagtulungan na rin sa kanila si Samuel na wasakin ang mga kadena habang si Natsu ay sinusubukang talunin si Imetasha. Si Eric naman ay gumamit na ng Poison Dragon Roar kay Erza, subalit na protektahan ito ng ancient weapon. Saka ginamit ito ng dalaga upang wasakin ang isang kadena habang inaatake din si Cobra. Si Gajil naman ay kinain ito, sila Gildarts at Gray ay pinagpuputol na rin ng iba pang kadena. Maging si Gutman ay tumulong dahil kagustuhan ito ng Archbishop at sila Lily at Samuel ay nagtulungan. Nararamdaman ni Kinana na malapit ang kaibigan niya samantalang nakikipaglaban si Eric kay Titania, ngunit dahil malapit si Kinana ay na-distract ito dahil alam niyang ito si Cubilius. Subalit sinamantala ito ni Erza para atakihin siya ng ancient weapon na labis na puminsala sa lalaki at naramdaman naman ni Kinana na ito ang kanyang kaibigan. Pero si Natsu ay inatake na rin ang kapangyarihan ni Midnight dahil malapit na rin daw maglaho si Lucy. Ngunit hindi nagustuhan ni Imetasha ang sinabi nito dahil akala niya ay makakasama niya si Lucy kaya sinubukan niyang tanggalin ang dalaga mula sa Infinity Clock dahil naging masaya daw siya
siyang naging kaibigan ito. Subalit dahil dito ay pinawalang bisa na rin ni Midnight ang imitation magic dahil si Michelle pala ay isa lang manika ni Lucy nung bata pa ito. Samantala kumain ng apoy ni Romeo si Natsu kaya bigla niyang nasuntok si Midnight at patuloy silang naglaban ng mga mahika habang nanganganib na si Lucy. Si Cledoa ay kakalabanin sila Elfman at Romeo at minamanipula naman ni Midnight ang apoy ng bida. Saka gumamit ito ng Genesis Zero at pinalabas ang mga hindi matahimik na kaluluwa upang kunin si Natsu patungo sa mundo ng kadiliman. Samantala naaalala ni Lucy nung bigyan siya ng manika ng kanyang ina. Subalit nang pumanaw ang ina ay nakalimutan niya na rin ang manika kaya itinago na lang ito ni Jude at isang araw ay nagkaroon siya ng buhay dahil sa kapangyarihan ni Midnight. At sa kabila ng kanyang misyon ay totoong napamahal na siya sa mga Heartfilia. Si Natsu ay napunta naman sa kawalan subalit nag-apoy pa rin siya dahil sa kagustuhang mailigtas si Lucy at dahil sa kagustuhan ding makaligtas ng dalaga ay nagawa nitong mautusan ang Infinity Castle na mapabalik si Natsu na agad namang sinuntok sa mukha ang Mastermind at meron pa itong malakas na spell sa kamao na nagmula din kay Lucy na dahilan kaya nagagawa ni Natsu na masabayan ang lakas ng kanyang katunggali. Ngunit naglabas ng nakakatakot na aura si Midnight at saka nagtama ang kanilang mga kapangyarihan. Ngunit nauubos na ang mahika ni Midnight kaya binugbog ito ng Fire Wizard at binigyan pa ng malakas na suntok sa pagmumukha kaya nakatulog ito at nahulog sa Infinity Castle. Subalit tuluyan nang naglaho si Lucy ngunit naririnig nila ang boses nito. Giit ni Warren na may pagkakataon pa sila dahil ayon kina Jean-Luc at Levi ay kailangang mag-focus si Lucy na kontrolin ang Infinity Clock upang pagalingin ang mga nanigas na Celestial Wizard na tagasunod ni Neville upang mapigilan ang Infinity Castle sa tuluyang pagsanib sa kanya. Kagad naman itong ginawa ni Lucy kaya nakagawa siya ng liwanag na kumalat sa buong syudad. Samantala nahanap na ni Kinana si Eric at nalaman ng lalaki na ito ang kanyang ahas. Subalit dumating sila Lahal at Dranbolt at dahil ayaw ni Cobra na makipaglaban si Cubilius ay kusang loob na lang siyang sumama. Dahil sa ginawa ni Lucy ay napagaling niya na rin ang mga tagasunod ni Will Neville habang ang mga kasama ay sakay ng pugitan ni Byro. Makakatakas pa sana si Cledoa ngunit pinigilan siya ni Michelle at saka hinabol ni Natsu kung saan tumalsik si Lucy upang mailigtas ito. Pagkatapos ng kaguluhan ay humingi ng tawad ang Archbishop dahil sa mga nangyari. At ang Legion Corps ay personal rin na humingi ng tawad sa fairy tale na pinatawad naman ni Makarov. Sinabi na rin nila Hal kay Dranbolt na nakabalik na ang mga core members ng fairy tale. Kaya natuwa si Dranbolt nang malaman na buhay pa pala si Wendy. Samantala sa guild ay nagsasaya na ang fairy tale kasama ang Legion Corps. Kalaunan ay nagpaalam na ang Legion Corps dahil gagawin pa nila ang utos ng Archbishop na siguruhing wala nang makakahanap pa ng mga bahagi ng Infinity Clock. Sinabi ni Romeo na ang nangungunang guild sa ngayon ay ang Sabertooth dahil mula nang magpalit ito ng malakas na master ay may sumaling 5 malalakas na salamangkero kaya naging number 1 ito. Ngunit nalaman nilang sila ang pinakakulelat ngayon na guild pero hindi ito alintana ng bida. Samantala sa lumang fairy tale building ay dinala ni Makarov si Gildart sa isang secret chamber saka binuksan nito ang gate upang ipakita ang Lumen Histoire o ang kaluluwa ng fairy tale. Dahil si Gildart daw ang nais ni Makarov na maging susunod na master. Habang nag-iisip ay sinugod na naman siya ni Natsu na pinatalsik lang nito at nagtataka din sila kung bakit seryoso si Gildarts. Nag-uusap naman ang dalawang lalaki nang atakihin sila ng palaso ngunit kinain lang ito ni Sting saka binuga pabalik sa lalaki. At pinakilalang ito pala ang Dragon Slayer duo ng Sabertooth na sina Rogue at Sting. Kasama din nila ang mga pusa nilang sila Lecter at Frosh. Naiinis ang bida dahil ayaw siyang tulungan ni Happy sa pagwawalis ng bakura ng guild. Kaya tinawag siyang isip bata ni Max at nagkahamunan silang maglaban. Pagsugod ng ating bida ay pinagsisipalang siya ni Max. At sa muling pagsugod ay hindi niya talaga ito matamaan kaya gumamit ng buhangin si Max na sinubukang sunugin ng bida pero hindi niya magawa. Dahil dito ay lalong nag-init si Natsu at gumamit ng Lightning Flame Dragon technique na nangsunog sa maraming mga puno sa likod kaya tinanggap ni Max ang pagkatalo ngunit naubos rin ang magic power ng bida. Napagtanto ng mga kasama na napag-iwanan na ng panahon ang kanilang lakas dahil sa pagkakakulong sa Tenru Island. Kaya nagtungo sila kay Palochka pero hindi sila welcome at pinaalis lang sila nito. Giit ni Makarov na kailangan niya na mag-retire kaya ang susunod na magiging master ay si Gildarts pero umalis pala ito at nag-iwan ng sulat. At habang master pa si Macau ay sinabi nitong tanggap na muli si Laxus sa guild. Tapos muling ipinasa ni Macau ang pagiging master kay Makarov. Kasunod nito ay nangarap na muli ang fairy tale na maging number 1 guild ng Fury Kingdom. Naiiyak si Wendy dahil parang si Palochka daw at si Sky Dragon Grandini ay iisa. Nag-iisip ang guild kung paano muli magiging number 1 guild nang sabihin ni Romeo na sumali sila sa kompetisyon pero tutol si Macau. Habang nag-uusap ay nagtungo sa kanila si Palochka at sinabi nitong hindi siya si Grandini na hinahanap ni Wendy. Dahil siya ay ang counterpart ni Grandini mula sa Edolas. Saka ibinigay nito ang isang spellbook na nagmula daw sa Grandini Dragon upang magkaroon siya ng bagong mga spell. Pagbalik nila sa guild ay pinagpipilitan pa rin ni Romeo na sumali sila sa Grand Magic Games upang malaman kung sino ang pinakamalakas na guild. Subalit nais din
rin sumali nila Natsu at Erza. Nag-aalangan si Makarov pero nang malaman na 30 milyon ang premyo ay nagpasya na rin siyang sasali ang Fairy Tail. At meron pa silang 3 buwan para magpalakas bago sumali sa tournament. Nagtungo ang guild sa beach upang mag-relax muna bago ang training. Ngunit sila Gray at Natsu ay nagsimula na kaagad ng kanilang mga kompetisyon sa iba't ibang bagay. At nagkaroon sila ng mga grupo para sa isasagawang mga training. Habang nasa tubig ay nagbubuga ng malakas na apoy si Natsu upang mas lumakas ang kapangyarihan. Habang si Lucy ay nagme-meditate upang mapalakas ang kanyang willpower. At sinabi ni Capricorn na ganito din ang pagsasanay na ginawa ng kanyang ina. Si Gray ay nagsanay ng kanyang yelo at si Wendy ay binabasa ang spellbook. Nagsasanay na rin pati sila Juvia at Erza. Si Natsu ay pinapalakas naman ang kanyang katawan. At pagsapit ng gabi ay tinignan ng bawat kasapi ang magandang mga bituin sa kalangitan. Kinabukasan ay naramdaman kaagad nila ang pagtaas ng mga kapangyarihan. Nang biglang dumating si Virgo na nanghihingi ng tulong dahil nasa bingit ng pagkawasak ang Celestial Spirit World. Kaya gumamit ito ng mahika upang madala sila sa napakagandang mundo ng mga Celestial Spirit kung saan nakita nila ang Celestial Spirit King kaya tinanong ni Lucy kung ano ang nangyari. Subalit nais lang pala ng mga ito na mag-celebrate sila sa pagbabalik ng mga core members ng Fairy Tail kaya nagkaroon sila ng malaking salo-salo. Natuwa ang lahat sa pakikisalamuha sa mga Celestial Spirit at nakita pa nila ang napakaraming clue. Ngunit si Taurus ay pangmamanyak ang inaatupag habang kain lang ng kain ng bida. Saka nagselo si Juvia sa ginagawa ni Gray kay Lucy. At kalaunan ay tumugtog at umawit si Lyra upang mas ma-enjoy nila ang pagtitipon na inihanda ng mga Celestial Spirit kaya napaiyak na lang ang dalaga sa pagmamahal ng mga ito sa kanya. Subalit sinabi ni Virgo na ang katumbas ng isang araw doon ay 3 buwan sa mundo ng mga tao kaya naman hindi sila nakapag-training para sa Grand Magic Games. Nais ng Lamia Scale Master na si Olba babasama na sila ang maging number 1 sa tournament kaya papasalihin niya na sila Jura at Leon. Si Bob naman na master ng Pegasus ay nais na ring pasalihin si Ichiya. Na-excite si Sting nang malaman na sasali sila Natsu. At maging ang Raventail ay excited nang wasakin ng Fairy Tail sa tournament. Kahit wala ng sapat na panahon ng Fairy Tail ay nais pa rin magsanay nila Erza at Natsu nang may dumapong kalapati na may dalang sulat at sinabi nitong magtungo sila sa tulay. Ginawa nga ito ng grupo nang biglang naayos ang tulay. Saka tinulak ni Gray si Natsu para malaman kung ligtas ito bago sila tumawid. Kalaunan ay nakita naman nila ang grupo nila Jelal na tumakas sa kulungan. Giit ng 3 na bumuo daw sila ng guild upang wasakin ang lahat ng Dark Guild at upang pigilan ang kapangyarihan ni Ziref na kontrolin ang mga tao tulad ng nangyari sa kanila. Ngunit kaya nila tinawag ang Fairy Tail ay para makiusap na mag-imbestiga sa tournament arena dahil naramdaman daw nila doon ang kapangyarihan ni Ziref. Ang kapalit ng kanilang pagtulong ay tutulungan sila ni Altair na mas lumakas gamit ang kanyang time arc subalit magiging napakasakit daw nito pero walang pake si Natsu basta lumakas. Kaya naman una itong isinagawa kay Natsu na namimilipit sa sakit kaya natatakot ang mga kasama. Dahil naaalala na ni Jelal ang lahat ng kasamaang nagawa noong napasailalim siya sa kapangyarihan ng Black Wizard ay nais niya na daw magpakamatay pero sinampal siya ni Erza. At sa inis nito ay gumulong ang dalawa patungo sa ibaba at napailalim si Erza kay Jelal. Saka sinabi ng dalaga na namiss niya talaga ito ng sobra at naghalikan ang dalawa, ngunit itinigil ni Jelal dahil meron na daw siyang fiancé kaya sinabi na lang ni Erza ay dapat talagang mabuhay siya para sa fiancé nito. Samantala iniinda ng mga kasama ang masakit na upgrade ng magic power. Tuluyan ang nagpaalam ang Crime Sorcerer Guild ngunit kalakip nito ang bagong tiwala na nabuo kina Erza at Jelal. Kalaunan ay tinanong ng mga kasama kung bakit nagsinungaling si Jelal na meron na itong fiancé. Sagot ng binata na hindi nila pwedeng mahalin ang mga tumatahak sa landas ng liwanag dahil magkaiba ang kanilang mga mundo. Ngunit tinukso pa ito ni Happy kaya nasipa siya ng dalaga. Pagbalik sa guild ay pagod na pagod sila at nakita na nag-improve ang iba pang grupo. Kalaunan ay sinabi ni Makarov na ang 5 magiging representative ay sila Natsu, Gray, Erza, Lucy at Wendy. Ipinagtaka ito ni Wendy kaya sinabi ni Erza na ang kanilang teamwork ang iniisip ng Master. Pero sila Laxus at Gildarts pala talaga ang nais ni Makarov ngunit hindi pa sila nakakabalik. Excited na ang mga tao sa paparating na Grand Magic Games na gaganapin sa Coliseum. Subalit pinagtatawanan ng mga tao ang Fairy Tail dahil palagi silang kulelat. Nalaman din nilang iba-iba ang mga laro sa tournament kada taon kaya magiging exciting sa kabinigay ni Makarov ang libro ng mga rules. Binasa ito ni Levi at sinabi ang mga rules kaya kailangan daw nilang bumalik sa panuluyan bago sumapit ang 12 midnight. Dahil dito ay may oras pa sila Natsu at Lucy. Nag-imbestiga naman si Erza sa panuluyan upang tignan kung nandoon si Ziref. Habang sa labas ay nag-enjoy muna ang ating mga bida at niyaya ni Juvia ng date si Gray kaso dumating si Leon na may crush sa kanya. Tapos sinabi pa ni Leon na kapag nanalo sila ay lilipat sa kanila si Juvia. Habang iniisip ni Erza si Jelal ay nasira ang moment niya dahil kay Ichiya kaya
kaya sinapok ito at kuminang sa langit, at maging ang mga bata nito ay pinagsasapok niya rin. Samantala dumating na rin ang mga pambato ng kanya-kanyang mga malalakas na guild. Hindi alam nila Wendy at Carla na nagmamasid sa kanila ang isang nilalang. Nakamoy naman si Natsu ng dragon kaya pinuntahan niya ang mga ito nang makita ang Dragon Slayer duo ng Sabertooth, kung saan minaliit na mga ito si Natsu dahil hindi daw nila natalo ang Acnologia. Mga 3rd generation Dragon Slayers pala ang dalawa dahil bukod sa pinalaki sila ng mga tunay na dragon ay meron ring Dragon Lacrima sa kanilang katawan. At pinatay din daw ng mga ito ang mga dragon na nagturo sa kanila na ikinagalit ni Natsu. Pag-uwi nila ay nagagalit si Erza dahil muntik na silang maabotan ng cut-off. Subalit sila Wendy ay hindi pa nakakabalik. Timing namang dumating sila Elfman at Lysana kaya nakiusap silang hanapin si Wendy pero alas 12 na ng gabi. Saka sinabi ng malaking hologram na sa mahigit 100 guild ay 8 guild lang ang makakapasok sa preliminary. Subalit nagtataka sila dahil ang alam nila ay wala sa 100 ang mga guild sa Fury. Kalaunan ay tumaas ang mga panuluyan na kinaroroonan ng mga kalahok dahil magkakaroon daw sila ng karera patungo sa stadium at kailangan makarating ang 5 miyembro subalit hindi nila kasalanan kung may mamamatay sa tournament. Nasa itaas na ang napakalaking stadium ngunit wala pa rin si Wendy pero nandoon naman si Elfman na dinala sila upang mabilis na makarating sa stadium ngunit hindi rin magpapatalo ang ibang mga guild. Nang makarating sila sa unang platform tinawag ni Lucy si Pixes upang malaman ang tamang daan pero nagdala na daw ng compass si Erza. At nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makarating sa spiral na pasilyo at muntik pang mahulog ang bida dahil isa itong labyrinth. Samantala problema din sa guild kung nasaan na si Wendy. Narinig nila Natsu na merong paparating at ito ay ang Twilight Ogre Guild. Dahil ito ang guild na nambuli sa mga kasama habang wala sila ay nilampaso ito ng ating mga bida. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagyanig dahil nagbago na naman ang labyrinth kaya nahulog ang maraming mga kalahok ngunit nakakapit sila Gray at Erza, sila Natsu at Lucy ay iniligtas naman ni Elfman. Kalaunan ay nakuha nila ang isang mapa na nagmula sa Calabang Guild. At nagpatuloy sa pagwawala ang ating mga bida upang matalo ang iba pang mga kalahok at para na rin makakuha ng mga mapa. Samantala hinahanap pa rin ng mga kasama sa ibaba si Wendy. Dahil umiikot ang labyrinth ay tila napakahirap makarating sa finish line. Pinalabas muli ni Lucy si Pixes dahil wala ng kwenta ang compass ni Erza subalit nahulog naman ang grupo sa nakalutang na isla kaya nagpatuloy pa rin sila sa karera at tinakbo ang napakahabang daan patungo sa kumikinang na pinto. Kalaunan ay nakarating na rin sila Erza sa finish line kung saan sila pala ang pang 8th place. Nagtungo sila Lysana sa isang palasyo at pinapasok naman sila ng mga bantay at sa loob ay nakita nila ang bag ni Wendy. Saka nakatingin na naman sa kanila ang isang nilalang hanggang sa makita nilang walang malay sila Wendy at Carla na walang maalala sa nangyari. Samantala magsisimula na rin ang Grand Magic Games. Kinabukasan ay excited ang mga tao na manood ng umaatikabong labanan. Nagsuot na rin sila ng mga uniform ngunit damit ni Wendy ang inihanda kay Elfman dahil isa lang siyang reliever. Kalaunan ay dinalaw muna nila si Wendy na wala pa ring maalala. Giit ni Polochka na tila hinigop ang kapangyarihan nito pero magiging ayos naman daw kapag nakapagpahinga. Giit ni Wendy na nakakita siya ng itim na hayop tapos wala na siyang maalala. Pagbalik sa tournament ay palaisipan pa rin sa kanila kung sino ang may gawa nito. Kalaunan ay nagpakilala ang mga host na sila Chapati Lola at Mr. Yajima at ang guest ay si Miss Jenny ng Blue Pegasus. Pagpasok ng Fairy Tail ay ayaw sa kanila ng mga tao pero nandoon ang mga kasama para mag-cheer pati na si Mavis. Pumasok na rin ang Quattro Cerberus, pati na ang Mermaid Hill na puro babae. Saka ang Blue Pegasus sa pamumuno ni Ichiya. Sumunod pumasok ang Lamia Scale. Kalaunan ay pumasok na rin ang Raventail na guild ng anak ni Makarov. At naisip ni Natsu na sila ang may kinalaman kay Wendy. Sunod na pumasok ay ang Fairy Tail Team B pero nagtaka silang nandoon si Miss Ogan at alaman ni Erza na ito ay si Jelal. Paliwanag ng mga host na maaaring magkaroon ng 2 team ang bawat guild ngayon. Tuwang-tuwa si Makarov dahil nais niya talagang makuha ang premyo. Giit naman ni Natsu na hindi niya pagbibigyan kahit mga ka-guild. Nag-alala si Erza na baka mabuko sila. Nalaman naman agad ni Mavis na hindi kasapi ng guild si Jelal kaya humingi ng tawad si Makarov. Pero pumayag na rin ang First Master dahil para ito sa Fairy Tail. Giit naman ni Erza na pinaghihinalaan niyang may kinalaman ng Raventail sa aura ni Zeref na nararamdaman ni Jelal. Huling ipinakilala ang number 1 guild na Sabertooth kaya natuwa ang mga tao sa pinakasikat ngayon na guild. Saka umakyat ang isang bato kung saan nakalagay ang mga magaganap sa labanan. Subalit ang mga match-up ay itinalaga ng organizer sa pamamagitan ng survey. At ang mananalo ay magkakaroon ng 10 points, 0 points sa matatalo at 5 points naman sa draw. Kaya pinapili na sila ng representative ng bawat team. Isa-isa nang ipinakita sa screen ang mga napiling kalahok sa unang round mula sa mga kasaling mga guild. Saka pinakita ang magiging rules ng opening game. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.